Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakapanood sa gabi at sa lahat po ng nabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may balita po tayo mula kay Net25 at hindi ko masabi kung ito ay isang good news o isang bad news. So bigyan po natin ng reaction itong balitang ito. Pakinggan po natin sandali, no? Ito po ang balita. Ulitin natin mula kay Net25. Hindi pa rin nagpaparamdam sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, hindi rin naramdaman ang kanyang presensya sa taunang pagpupulong ng BRICS nations. Dagdag pa rito ang pagkasibak ng ilan sa kanyang high-ranking Chinese military officials. So, yun nga po, no? Hindi nagpaparamdam si Xi Jinping. Actually, itong balitang to ay 3 to 2 days ago na, no? At meron pa ako nakita na ibang nagpo-post na vlog na almost 8 days ago, no? So matagal na po, no, na walang paramdam itong presidente ng China, no? So dapat ba tayong matuwa dito dahil siya ay bigla na lang nawala at pwedeng yung mga barko susunod na mawawala, yung barko dito sa West Philippine Sea ay susunod na mapupull out. So tuloy natin tong video. Ang tanong, hindi na ba sapat ang kapangyarihan ni President Xi Jinping upang makontrol ang kanyang pamahalaan? Sa kanyang pinakahuling public appearance noong July 8 ng taong ito, nagbigay si Xi ng words of encouragement sa mga bata na anya ay backbone ng China. Matapos ito, hindi na muling namataan ng publiko si Xi. Hindi rin ito nagbigay ng mga pahayag sa mga global issues, partikular sa taripang unti-unting ipinapataw ni US President Donald Trump sa mga bansa sa Asia. So, noong July 8 pa pala, no? So, matagal na, no? Hindi tayo masyadong aware doon, no? Yun yung huling activity niya, no? Balita ko kasi noong mga unang mga nagdaang taon, meron na pong sakit itong kanilang presidente, no? Bagamat dinedeny, ay lumalabas pa rin yung mga report na meron itong malubhang karamdaman, no? Di natin alam kung ito ba yung kanyang dahilan ng pagkawala. Baka siya ay nasa ospital at ito ay ayaw ipaalam ng kanyang mga tao sa paligid niya, no? Yung mga nangangalaga sa kanya. So, may mga nagsasabi rin na nag-quit na raw ito sa BRICS, no? Siya daw kasi yung talagang bumuo nito at nangunguna sa BRICS, no? Kung saan layunin ng BRICS na balansehin yung power dito sa buong mundo, yung global power. Matatandaan ding hindi nagparamdam si Xi sa annual conference ng Coalition of BRICS Nations kung saan siya ang central figure ng samahan na layong balansehin ang global powers na naging unstable dahil sa namuong trade war sa pagitan nila ni Trump. Usap-usapan rin ang nakaraang speech ni Hong Kong Prime Minister kung saan hindi na niya binanggit si President Xi, hindi tulad ng mga nakaraang taon na formal niya itong binabati. So yun nga po, no, itong kanyang tagapagsalita, no, kada nagsasalita siya, kung wala si Xi Jinping, binabanggit niya si Xi Jinping. Pero kapansin-pansin nga naman na bakit hindi niya na binabati ito sa kanyang talumpati. Ano ba ang nangyari kay Xi Jinping? Kinuha na kaya siya ni Lord? May balak, alam niya, yung pagka malalim daw yung karagatan, ay mas delikado yung ibig sabihin, pagka walang maalon at payapa, mas nakakatakot, di ba? Mas maalon. Ito ba ay dapat natin katakutan yung pagkawala niya, no? O naghahanda siya sa isang malawakang gera? So maraming maraming spekulasyon kung nasaan ba Xi Jinping. Ayon sa ilang political analysts, ang pagkakasangkot sa korupsyon at pagkakasibak umano ng ilang matataas na opisyal ni Xi na bahagi ng decision-making body ng Central Military Commission ay senyales na humihina na ang impluensya ni Xi. Ito'y kahit na nagsisikap ang Chinese leader na paigtingin ang mga investigasyon sa korupsyon sa kanyang sariling gobyerno.
Samantala, wala pang sagot ang China sa gobyerno ng Germany. Ipinatawag ng Berlin ang ambassador ng China para iprotesta ang paggamit ng Beijing ng laser laban sa military aircraft ng Germany sa Red Sea. Sinabi ng German Foreign Office sa isang post sa X na nalagay sa panganib ang kanilang mga tauhan at isang abala sa kanilang operasyon ang ginawa ng China. So yan po, no, yan po yung balita, no. At meron pa palang sigalot sa pagitan ng Chinese Navy at saka ng German Navy nang tutukan nila ito ng laser, no. So hindi lang sa mahihinang bansa na kagaya ng Pilipinas na ginagawa nila ito, no. Even sa Germany ginawa nila ito. So ito ay isang pagsubok. So sila malakas ang loob nilang gawin ito kung alam nilang hindi naman talaga sila lalaban, no? At sinusubukan lang nila, baka may order, subukan nyo. So wag lang kayong lalaban. So susubukan nila yung dapat nilang subukan. Pero isang malaking katanungan nga, yung pagkawala ni Xi Jinping, no? Hindi siya nagpaparamdam kahit sa publiko nila, wala. Pwedeng ito ay isang propaganda lang, no? Kasi kung nagkakaisa yung kanilang bansa, hindi sila iimik kung ano ba talaga ang nangyari kay Xi Jinping. Pero sa labas ng bansa, lalabas na inosente sila, no? At hindi nila alam kung nasaan si Xi Jinping. Parang ganon. Pero kung tutusin, alam nila, no? Parang may timbre na sila. Hindi natin alam kung parte ito ng mga unang hakbang ng pagsakop nila dito sa Taiwan, no? O kung makikita kung sino yung kalaban niya sa politika. Kung kasi siya yung mawawala ng mahabang panahon, no? Lalabas na yung mga kalaban niya sa politika. So, pwedeng strategy niya ito. Kung strategy na ito, matalinong pangulo nga ito. Kasi doon lalabas yung mga kalaban mo pag nawala ka. So, malalaman niya ngayon kung sino yung mga kalaban niya na nahihirapan siya kung sino yung matukoy. So, doon lalabas. So, yun nga, no? Yung pagka-pull out ng mga barko dyan sa West Philippine Sea ay pwedeng mangyari kung totoo ngang magre-resign na o nawala itong si Xi Jinping. Hindi natin alam kung anong dahilan. At kung siya ay mapalitan ng isang pinuno na madaling kausap, ano, at walang balak na masama sa kanilang kapaligiran o balak niya nga ibahin yung tinatawag natin pagkakilala sa mga Chinese na sila ay troublemaker, ipupull out nga nito ang mga barko nito sa West Philippine Sea. At kung magkaganon, ay salamat, no? At na-resolve yung problema sa West Philippine Sea nang walang digmaan. So, kung ang pagkawala nga nito ni Xi Jinping ay sagot sa ating mga panalangin, ay magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon na mismo ang gumawa ng paraan para makaiwas tayo sa anumang labanan. Kasi maraming inosente na nadadamay sa mga ideolohiya ng mga taong na nasa kapangyarihan. Ito'y palatandaan lamang din na wala pong permanente dito sa mundo. Kahit ang kapangyarihan mo, kahit na ikaw ang pinakamayaman, ay mamamatay at mamamatay ka pa rin, ano? Hindi ka mananatili dito sa mundo, no? 100 years, kahit buhay ka pa niyan, halos wala ka na rin kapangyarihan niyan, no? Kaya sa mga mayayaman dyan na halos gumagamit ng mga pulisya, mga pulis para takutin ang mga mamamayan, no? Mag-isip naman kayo na walang permanente dito sa mundo at may Diyos na makapangyarihan na huhusga at magpaparusa sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang Aboy Mix Videos.